Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,090 subscribers. Konti na lang guys, mag-10,000 subscribers milestones na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Araw-araw po natin binabasa ang inyong mga komento at tayo po ay natutuwa dahil unti-unti na po dumadami ang ating movement para sa kagaganda ng ating bansang Pilipinas at ang mga lungsod dito sa Pilipinas, no? Katulad po ng Pasig City, ng Caloocan City, ng Maynila at ng lungsod Quezon. Something like that. No? Ito lang po yung mga sample syudad na inaantabayanan natin at talagang pinupush natin, no, ang mga kanya-kanyang leaders dito upang mabago ang mga syudad na ito. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Caloocan City naman. Okay? Yung talagang tuloy-tuloy na po, no? Trillanes at Malapitan, tuloy na dyan sa Caloocan City. Sino kaya ang mananalo? Mananalo kaya si Trillanes sa mga Malapitan? Okay. Opisyal na ang pagtakbo ni dating Senador Antonio Trillanes IV para sa pagka-alkalde ng lungsod sa 2025 midterm elections. Ito ay matapos siyang formal ng maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa loob ng SM Grand Central bilang venue sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato dyan sa Caloocan City. No? Talaga namang Ani Trillanes, layo ng kanyang pagtakbo na labanan ng korupsyon ng lungsod ng Caloocan. Pero sa tingin po natin ay hindi seryoso si dating Senador Antonio Trillanes dahil nakikialam pa siya sa pambansang politika. Binabatikos niya ang mga Duterte, Bongo, sino pa? De La Rosa, dating Vice President Leni Robredo, Bongbong Marcos, at kung sino-sino pa, no? Si Vice President Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte, lahat binabatikos. Kaya nga naman, nahati ang kanyang atensyon at hindi siya focus. At ito ang sinasabi natin, pag ito ay naupo, talagang lahat ng programa ni Mayor Malapitan ay mawawala at ito ay parang Vico Soto ang kanyang gagawin. Gusto nyo ba yan mga taga Caloocan City? No? Diyan sa Maynila, ganyan din po yan. No? Unti-unting winawala ang mga ligasiya ni Isko Moreno. Kaya nga po tayo ay galit na galit sa mga ganyang patakaran. Nakita po kasi natin yan sa Pasig City, ganyan ang sistema, ganyan ang methodology. Kaya nga naman, wag natin pababayaan na ang Caloocan ay magaya sa Pasig City at ang Maynila ay magaya dyan sa Pasig City. Nakukuha niyo po ba mga ating mga kaibigan? Okay, ito pa, isa rin po tayong sasabihin po natin na liliwanagin natin tayo ay hindi bayaran ng kahit na isang politiko at ni isang political party. Ito ay sa atin lang at bilang mamamayan ng Pilipinas ay ini-express natin ang ating opinion at insight sa mga pangyayari sa mga syudad na ito at sa bansang Pilipinas. Ipinagmamalaki rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na matagal na siyang residente sa Caloocan at marahil ay mas matagal pa siyang naninirahan sa lungsod kaysa sa kanyang kalaban. Kasi po sinabi po ni Mayor Malapitan, no? Ay bakit po ba kailangan natin ng bago at walang experience, no, sa local governance? Kung okay naman ang pamamalakad ng mga Malapitan. Ayan po sinasabi po natin, di ba? Kaya noong una po, parang sinusuportahan natin si dating Senador Antonio Trillanes IV, pero nakita po kasi natin ang hindi niya kaseryosohan na tumakbo bilang mayor ng Caloocan City. Kung noong umpisa pa lang, nag-stop na siya na bumatikos sa mga Duterte at mga national leaders, ay talagang makikita natin ang pagkasinsero niya. Ngunit hindi natin nakikita ang pagkasinsero niya. Ngayon,
in terms of ano naman, performances sa mga malapitan, okay naman eh. No, marami naman siya napapatayo at talagang naiinganyo niya ang mga investors na mag-invest diyan sa Caloocan City, no? Nagkaroon ng SM Starbucks, no? At saka yung mga universidad diyan, no? Ay mga city hall, mga health centers, etc., etc. No? Siyempre, wala naman pong perpekto na syudad. Pero, ibig ko sabihin, ang mga legasiya na ito ay talagang, sa panahon niya, nagkaroon pa ng, di ba, City Hall Complex diyan sa Caloocan na talagang ginawang moderno, ginawang bago, at talaga namang maganda, di ba? Siyempre, ito, papasok si Senador Antonio Trillanes, hahayaan ba natin na pumasok nga, no, ang isang leader na parang national in scope, kasi pag nag-mayor po yan, tandaan po natin, no, pag nag-mayor yan, ay nako, punta ng DOJ yan, punta yan ng mga sa Kongreso, House of Representatives, sa Senado, dahil nga naman, ito, nag-ICC pa siya, di ba? Ibig sabihin, yung focus niya ay mawawala. Kawawa naman ang mga taga Caloocan City. Sana po nakukuha niyo yung punto ni #WalkWithLan, no? Tayo ay hindi naman po tayo, maliit lang na channel tayo, no? Tayo mag 10,000 subscribers pa lang tayo, pero sinasabi po natin, napaka lakas po ng integridad ng programang ito dahil nga naman ay tayo ay hindi binabayaran ng kahit ni politiko, no? Tayo naman, hindi naman po ito yung main source of income natin. Sinasabi ko po sa inyo, ganun po talaga. Kaya po, yung mga bashers natin diyan, no? Nako, minsan sinasabi pa, addict tayo. Nako po, baka ikaw ang addict diyan. Pero anyhow, di ba? Ito, yung mga fanatics dyan ng mga Vico Soto, no? Nako, tignan nyo. Ngayon, kasi nakikita niya siguro ito ay pinakamatindi niyang kalaban sa pagdating sa 6 na taon, no? Ang St. Gerard, kaya sinisiraan niya ito, no? Mabuti kung okay naman. Pero bakit iniipon hanggang at ngayon lang, ito ay nagkakaso sa mga St. Gerard, no? Nako po, politikong ano din pala, no? Yang ay nako, traditional politicians din pala, no? Ay nako, kaya po sana magising na ang mga taga-Pasig at mga taga-Caloocan, huwag niyong hahayaan na mag-mayor ang isang tao, no, na wala sa focus. At naman, pag ito ay nanalo, nako, yari kayo, no? Okay lang naman nakasuhan kung kasuhan nyo na ngayon. Kung may problema sa mga malapitan, kasuhan nyo na ngayon, no? Without running in the election. Kasi pag ito, nagkaso ka, tas election period, ay yari ka. Ipag-iisipan ka ng tao na hindi maganda. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.